Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So, pag-usapan natin yung pa-presscon kanina, kapihan sa Senado ni Senador Ping Lacson, ang bagong chairman ng Committee on Senate Blue Ribbon Committee. Kasi sabi niya kanina, may warning siya kay Senate President Tito Sen. Yan sabi niya rito. Sabi dito sa inquiry report, Lacson warns slim Senate majority could trigger another coup. Kasi 'di ba, 15 lang sila. Yung minority black, siyam. So very sliman talaga po. Apat lang na senador ang pwedeng gapangin. Mga kababayan, pwede nang matanggal si Tito Sen as Senate President. Kaya 'yun ang warning, mga kababayan ni Senator Ping Lacson. Siguro may mga nakakarating sa kanya na may gapangan para gawin muli because of this controversy na may nasasabit, mga kababayan, na ilang senador dito po sa flood control scam. Ang unang napangalanan si Jingo Estrada at saka si Joel Villanueva na agad naman po na nag-deny. May mga bagong revelasyon na na-confirm si Senator Ping Lacson. Yan yung 355 million Bulacan projects inserted during Senate or BICAM stage of budget. At parte siya ng sinasabi, 142 billion pesos na insertion ng mga senador. So malamang mga kababayan, maraming senador ang sabit. Itong 355 million, ang sabi ni Bryce Hernandez, yung engineer na nakakulong ngayon sa Pasig City Jail at nagpetition for amparo. Kasi daw, sabi ng abogado, may real threat sa kanyang buhay. So ito pong 355 million, sabi ni Hernandez, ito daw yung iniugnay kay Jingo Estrada. You see? So malata na ninyo, mga kababayan, kung bakit ginugulo yung investigasyon. Lalo na nga ng mga Duterte allies na mga senador. Kasi may mga senador pa na malamang mapangalanan, mga kababayan. And because of that, malamang ito yung dahilan kung bakit pinag-iingat ni Senador Ping Lacson itong si Tito Sen na baka makudita. Di ba? Yan ang balita dito ngayon sa Inquirer. The possibility of another coup has never escaped the new leadership of Senate President Vicente Tito Soto III, given the majority blacks' thin lead over the 9 minority senators. Sabi ni Ping Lacson, that's what I told the Senate President. I said, we are 15. They are 9. Do not underestimate the 9. According to the senator, he also reminded Soto that he is not just the Senate President of the majority black but of the entire chamber, including those in the opposition group. And he agreed. That's really his attitude. That you cannot be Senate President and only be the Senate President of the majority, sabi ni Ping Lacson, with a warning that the 15 have a thin margin against the 9. Tomorrow, or the next day, you might be the one being ousted in a coup. And because Villanueva, si Joel Villanueva, was the majority leader of 2 ousted Senate Chief Escudero and Subiri, it became a joke not to elect him to the same position, sabi ni Lacson. That's why it became a joke. Do not make Joel Villanueva majority leader because he's already been majority leader twice. In both times, his Senate President was ousted in a coup. He even admitted it himself, O ngayon, itong warning, mga kababayan, ni Ping Lacson kay Tito Sen, malamang seryoso itong warning. Kasi alam naman po ninyo, malawak yung intelligence assets ni Ping Lacson. Malamang may nakakarating sa kanya na mga kwento-kwento sa labas na may gapangan niyang nangyayari. Delikado niya si Tito Sen na makudita, masibak, lalo na, mga kababayan. Napakasensitibo itong mga pinag-usapan sa Senado. Itong investigasyon po sa flood control scam na ang sabi, baka may mga senador pa
Other than yung dalawang na mention na nag-deny, baka may iba pa po. Kasi malaki yung insertion na ginawa po ng Senado. Umaabot sa 142 billion. At itong 355 million na inuugnay insertion kay Jingo Estrada, parte ito ng 142 billion insertion ng Senado. So malamang sa malamang, maraming senador ang sabit. Sabi nga ni Ping Lacson kanina sa kapihan, huwag naman sana anya na mawala ng quorum. Pag nawala ng quorum po, ibig sabihin, more than half ang mawawala. 24 sila eh. More than half ang mawawala. Ganyan. Masabit yung maraming senador. Dito po sa flood control scam. Kasi sabi ni Ping Lacson, nakikita ko niya talaga sa ating Pangulong Bongbong. Naniniwala siya na gusto na niya itong tapusin, tuldukan, unless anya, proven otherwise. Pakinggan natin yung mga talakayan kanina sa kapihan sa Senado po. And then yung pagkakasangkot po ng dalawang kasamahan ninyo dun sa issue ng flood control scandal, how will that affect the credibility of the Blue Ribbon hearings going forward? Credibility? I don't think so. Wala pa naman tayo dun eh. Kasi bagong labas lang yan. Newly discovered, ano yun, di ba? Sa testimonya. At wala pa rin sa Blue Ribbon yan. Sa House yun eh. Kung may re-record din dito, yung ganong aligasyon, ipupurso namin yun. Nasabi ko na nga kanina, ang attitude ko lagi, wag tayo magtakip kasi mawawala ng credibility yung ating ginagawa investigation. Pero how do you handle that kung may kasamahan po kayo? Ba? Nandun sila, nagtatanong sila, nandun yung nag-aakusa sa kanila. Blindfold approach. If you know what I mean. Okay, before NIMFA, so marami nagsasabi, di ba, nagkaroon na tayo ng pork barrel scam, tapos andito na naman, may panibago na naman tayong ganitong controversy at mas malaki pa po yung amount involved. May mali po ba? Well, Bakit nothing nauulit? can mollify, nothing can appease our people, especially this time. Kasi parang cycle, vicious cycle eh. After so many years, eto na naman. At sabi nga ng Secretary Dizon, this is even worse than the Dinapolis issue. Galit na yung ating mga kababayan. At na-inspire pa sila noong nangyayari sa ibang bansa. Huwag naman sana tayo umabot na mag-escalate sa ganung punto. Hindi maganda para sa bayan natin yun. So dapat gawin ng pamahalaan ng gobyerno ang lahat na magagawa para talagang walang cover-up, parang lahat kung saan tayo makarating, logical conclusion. And I believe in the, in the sincerity, in the political will ng Presidente, unless proven otherwise. Kasi sa nakikita ko, sa naririnig ko, especially from Secretary Dizon and other government officials who are in the know, yung mga malalapit sa Pangulo, maski kay Senate President Tito Soto, na gusto talaga niya raw walang katapusan. Yun ang binitiwan niyang term. Galit na rin, maski sinong tamaan. Yan din ang kanyang attitude. And I'm happy na sana hindi magbago yung ganong, masustain yung ganong determinasyon, yung ganong sinseridad. Otherwise, wala nang maniniwala sa pamahalaan. Yun ang nakakatakot. Okay, NIMFA, and then Amor, and then Ian, and then back to Archie. Sir, si Yusek Cabral, will you pursue Papatawag. yung naging... Ko-confront ko siya doon sa kanyang Viber message. Kasi maliwanag, even kay Secretary Dizon, kasi ang una kong pinagpadalhan nung screenshot na yon, Secretary Dizon bago ko ilabas sa... kasi pinagpaalam ko pa kay Senate President yun Pwede bang, with your permission, pwede ko bang gawing slide ito? At sabi niya, totoo naman So, yun. Although hindi directly sa kanya pinadala, sa kanya staff. Yung Now, nag-offer sabi ko ng nga, insertion diba, po. Res ipsa loquitur, sabi ng mga lawyers. The thing speaks for itself. Ayan yung message, Kinausap yung kayo staff na ni maghusga. Sabi ko nga, Tito mukhang Sen. template, mukhang pro forma yung body. Marami pinadalan. Parang yun na yun. Nag-iiba lang yung kung sino yung addressee ng pinadalan. Sir, base dun sa mga pag-uusap nyo ni Secretary Dizon, anong Wala, direction niya ang comment niya lang, loko to Kasi
tinanggi sa kanya. Sinabi niya nga na harap-harapan, dininay sa kanya. To his face. Magkaharap sila eh. Tapos ang pinadala ko sa kanya, isa lang ang comment niya. Loko to, sabi niya. Ewan ko kung anong susunod na aksyon doon sa loko to. Yun ang kumukontak sa may staff ng mga senador. Nag-o-offer ng insertions. Para sa mga ghost projects. So madaling sabi, 142 billion yung insertions ng Senado. Kani-kanino mga senador yun naka-assign. O di ba? Yun ang didiskubrihin mga kababayan dito sa patuloy na pag-imbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. At pag ganyan, baka mawala ng quorum ang Senado. Hindi na maraming senador yon kasi No, sabi nyo nga 355. I won't get there. No? Ikaw lang nagsabi. Kaya sasabi ko lang, in answer to your question, kung ganun tayo dadali doon tayo dadali ng ebidensya, wala tayong magagawa. Di ba? Pero sa dahil sa inyong determination na malaman lahat ang involved dito, Well, it's about time, ano? wala It's bang about effort time. na patigilin kayo sa investigasyon? Meron bang wala naman? Wala naman. Sir, lastly, Kasi all-out support naman si Senate President. Kasi nag-usap na kami eh. It's about time na ayusin natin. Huwag yung napopulaan tayo na napopulaan. Especially so na yung magnitude, this is already beyond the Senate eh. Ano na eh. Kikilabutan ka doon sa, isipin mo, almost 2 trillion pesos yung for the past 15 years ba yun? Hindi. Yeah, kasi 2011 namin sinimulan, di ba? 2011, 15 years. Kung kukwentahin mo na parang more than 50% or more than 60%, magkano yung 60% ng 2 trillion? Di ba katakot-takot yung inubos na pera na kung kani-kanino napunta? Tapos nalulunod yung mga kababayan natin, naglilimas ng tubig baha, palabas ng bahay. Meron pa iyan? Kasi 10 minutes na lang meron sorry, tayo. last na, sir, paano nga may other way pa ba na malaman yon kung sino nag-insert? Kasi nga, sabi nyo nga, wala namang record. Magagaling yung mga staff ko. Palagi ko, basta't kayang abutin, maabot nila. Masisipag, magagaling. At hindi mo na sasabihan ng yung specific. They know what to do. And I'm always with them pag nagdi-discuss. Hindi ako yung tipong darating na lang sa akin yung manuscript at yun na lang gagamitin ko. Wala akong kaalam-alam kung saan ang galing. Hindi rin ako ganon. Ako, I stay with them even past midnight or before midnight. Basta gusto ko kasi alam ko yung pinagmulan eh. Latag talaga lahat eh. At ako, nagsasabi ko sa kanila na huwag kayong tumigil dyan. Hindi pa ako kontento dyan. Kaya nga, di ba, ang daming layers na inabot. Sabi ko nga, hindi pa sapat ito. Although sapat na, hindi pa rin sapat. Puntahan nyo pa rin. Gusto ko pa rin makita kung ano itsura. Okay, Raymond, Asher. And then Asher. Ay, tayo. Sir, good morning. Doon sa may lang concerns lang na parang in the past kasi para bang 15 yung pinangalanan ni Presidente na contractors. Kaya lang parang bakit masyado daw nafo-focus masyado sa mga diskaya. Now that you are the Blue Ribbon Chair, masitiyak ba natin na yung bang lahat sila, yung Yes. pangalanan doon ay mabubusisi ng gusto? Maski nga yung wala doon sa 15, di ba? Nandun ba sa 15 yung Darcy? Wala. Oh. Maski wala sa 15, WJ, papatawag natin. No, rest assured na hindi lamang ang focus. Kasi sila yung, ewan ko bakit sa kanila na-focus eh. Hindi ko rin maintindihan eh. Hanggang sa napunta pa nga gagawing state witness. Hindi ko alam. Sir, additionally, doon sa issue ng, kasi ang pinag-uusapan natin is 22 to 25. What about kung may mga lumabas mag-backtrack? During the time of 2016 to 2022, ang DPWH Secretary was Mark Villar, who is a senator right now. Si Paano Senator to- Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. Ang sinasabi ko sa loob, sabihin ko lang sa inyo,
yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula noong 2015, 2016, 20... Tapos naging active uling sobra 2025. Thank you, Tim. Okay. Yung sa likod mo na, si Mer. Mary Mon Reyes, sir, from One News One PH po. Bali, sir, for the record lang, sa susunod na pagdinig, inaasahan pa rin po ba natin yung participation po ni Senator Marcoleta and yung ilang mga welcome pa rin pong mag-participate si Senator Jinggoy until may complaint po sa kanya na nasasangkot? All the senators, kasi ang membership ng Blue Ribbon, 17, kasama ako doon. Plus ex officio na 3 na lang naiwan kasi ex officio ako. So, bali ilan yun? 3 lang yung o 4 lamang yung senador na hindi members who can 20. also participate. Ano? Now, yung minority representation, iwanan namin sa kanila, bibigyan lang namin sa kanila yung numero. Ito yung inyong number of slots sa membership. Kayo rin ang bahalang pumili kung sino yung vice chairman. Sa ngayon, ang vice chairman sa majority, si Senator Erwin Tulfo, because he requested me to be the vice chairman. And I agreed. So, hingi rin kami ng isang vice chairman from the minority group. Kung sino man yon, hindi ko alam. Ang dating vice chairman yata, Senator Bato at saka si Senator Bongo. Now, if they would like to elect a new vice chairman, pero nilimit ko na lang sa 2 vice chairman. Katakot-takot na yung mga vice dito eh. 3 yung vice chairman sa Blue Ribbon. So sabi ko, 2 na lang, isang majority, isang minority. Pero wini-welcome pa rin po natin yung participation ng ilang Because they are nasasangkot. senators. Until po may complaint or case na ipa-file against them po. Tsaka po, Maski merong cases filed, they can still participate because that's their right. Until convicted, wala na silang karapatan kasi convicted na. Sure. Final conviction, Okay na. meaning Supreme Court, yung affirmed by the Supreme Court. Okay. Okay, before Mean, sir, sabi nyo, hindi pwedeng minosen yung minority block dahil 9 yung members. Ilan na nga kailangan, pwede nang magpalit, Yun di ang ba? sinabi ko kay Senate President. Sabi ko, 15 tayo, siyam sila. Huwag mong minosen yung 9. And ang attitude din ni Senate President, ito na pag-usapan natin. Huwag natin baliwalain kasi mga kapwa senador yan. No? Tratuhin natin sila. Ikaw, kasi you are the Senate President of the entire Senate, of all the 23 other senators. Dapat yan, and he agreed, ganyan naman talaga yung attitude niya, no? Na hindi po pwedeng Senate President ka lang na majority. Pero ito pa yung isang, with a warning, manipis yung 15 against 9. Baka bukas makalawa, ikaw naman yung kinuko. No? Kaya yung naging biruan nga dyan, wag mong kukunin majority leader si Joel Villanueva kasi 2 beses ng majority leader yan na nakuko yung kanyang Senate President. Pero sa doon sa... Aminado naman siya eh. Kaya ito si Senator Alan Peter, gusto niya i-volunteer na majority leader si Joel. Senate President Tito. Pero sa doon sa naging complaint These are kahapon... light moments lang ito. Pero dun sa naging complaint ng minority, dun sa naging decision tungkol kay Bryce, sa tingin nyo, dun napakita rin yung mahusay na leadership ni Tito Sotto na ang naging ending, pinalipat sa Pasay City Jail. Yes, parang sabihin natin Solomonic, ano? Pero temporary yun eh. Kasi pag-uusapan nga namin, after ng hearing sa Thursday, or even before, kung hiramin siya ng House, ang recommendation ko nga is diretso na lang dito sa Senate. Mas mainam na rin dito. At least, wala na tayong gasto sa gasolina pag may hearing, ano? May escort pa. Mas mainam na nandito kasi meron naman kaming facility rito eh. Okay, Maan. Sir, sabi nyo kasi kanina, hindi lahat priority na imbitahan yung mga contractors. Sino lang po yung priority sa Webes na harap? Pag-usapan pa namin mamaya. Kaya nga, pakawalan nyo na ako kasi may meeting ako. Sir, pahabol daw isa si Malu. Kasi sabi niya na mayagpag yung mga Diskaya 2016 to 2022. Sir, senador po kayo nun, hindi niyo po natunogan that time? Hindi namin kilala si Diskaya noon. Ngayon nga lang nagsulputan eh. Okay. Kasi yung contractor hindi pa naman lumalabas kung sino-sino, di Sir, ba? pero yung pagsisingit sa budget? Marami na ako na-check noon eh. Siguro nabawasan lang. Marami ako na-kaltas noon, year in, year out, Okay. sa budget ng DPWH.
Marlon, may pahabol? Sa dami niyo pong inimbestigahan na anomalya sa gobyerno, irregularities, paano niyo po irarank tong flood control scandal na to? One of the most challenging ito, actually. Kasi complex at saka masyadong widespread. Kaya hindi mo alam kung sa katutungo kasi nakakahilo. Kung ano yung uunahin mo. At saka, basta medyo complex, complicated. Maski nga si Secretary Dizon, overwhelmed siya eh. Sabi ko, sama niya sa priority niya yung barbershop. Kasi mukhang hindi na nagpapagupit yung mama.